Good afternoon, guys. Kakatapos ko lang maligo. Nanghihina yung pakiramdam ko kaya naligo ako. Actually, kahapon ko pa nararamdaman yung ganitong pakiramdam na nanghihina ako, parang disappointed. Maghapon parang may pagkainis, negative na feeling. At I already prayed to God about dun sa pagkainis ko kasi alam kong mali yun. Na wala naman siya. Lumipas naman. Kaya lang, until now, nakakaramdam ako ng nanghihina ako or something, ganyan. May energy ako na parang, yun nga, sobrang down or something. Pero hindi yun para sa sarili ko. Kasi, tungkol to sa family ko. Kasi, kahapon, maghanap sana ako ng computer shop para magpa-print ng Bible verses, ganyan, para ipabasa sa kanila. At the same time, mag-preach na nga sana ng gospel sa kanila. Kasi, ito yung assignment ni God sa atin, yung sa mga kagaya ko na nakilala na si Jesus Christ, nakilala na si God. Ang parang assignment natin is ipangalat ang salita ng Diyos, pakilala siya sa mga tao na hindi pa siya nakikilala. Pero syempre, ang priority natin is before sa iba, sa family. Which is, ginawa ko naman na. Ilang beses na ako nag-attempt sa group chat. Pinuntahan ko pa si nanay. Pero the rest, si nanay pa lang yung nag-a-accept, si nanay pa lang yung nag-iintindi sa akin, ganyan. Siya pa lang yung nag-accept kay Jesus Christ bilang Savior niya. Si nanay pa lang yung nakikinig sa mga salita ng Diyos na i-share ko sa kanya. Tapos, the rest ng kapatid ko, lola ko, ganyan, hindi sila nakikinig sa akin. Parang mayroon silang defensive mechanism. May pinaglalaban sila or something. Pero, ito naman kasi is, hindi ko sila sinasabi na agad-agad maging Christian. Pero, kasi importante yung pagiging Christian. Ibig sabihin ng Christian, ikaw ay sumusunod na sa kalooban ng Diyos at sa salita niya. Hindi po iyon relihiyon. Yun ay relasyon mo kay God. Kahit ilang beses nating ulit-ulitin yan, yung mga sarado ang isip, hindi talaga maintindihan yan. And included na nga yung family ko. Ito hindi ko sila para sirain or something. Baka sakali na lang ako na baka yung iba na hindi ko family is makinig. Kasi sa Bible nga mismo, si Jesus Christ, hindi siya gumawa ng maraming himala sa kanyang sariling bayan. Bakit? Kasi, ang nandun sa kanyang bayan, yung mga nasa paligid niya, yung mismong bayan niya, tinutuligsa siya, binabatikos, hindi siya pinapaniwalaan, walang pananampalataya sa kanya. Na mismong kapamilya mo pa, yung hindi maniniwala sa'yo. Bali, yung feeling ko na nanghihina ako or parang may disappointment, ito nga is para sa family ko dahil imagine sa nangyari sa buhay ko, nang nabaliw ako, namatay na ako ng 2 anak, may pangyayari na nagpakita sa akin si Jesus Christ, hanggang sa lately nga, ilang beses ko na siyang napapanaginipan, may mga message siya sa akin. Alam mo yun, yung parang ine-expect ko na yung family ko, sila yung makakaramay ko, sila yung maaakay ko sa katotohanan. Dahil nga, pamilya ko sila. Bilang family ko sila, ayoko nung ako lang yung may alam ng totoo. Bilang isang mananampalataya ng ni Jesus Christ, isa lang kasi yung pinagbabasehan ko ng faith ko ngayon. Ang banal na aklat, ang salita lang niya, wala nang iba. Kaya nalulungkot ako kasi mukhang napakahirap ng assignment. Yung intention ko na magising sa katotohanan yung pamilya ko dahil nga may sarili na silang kaisipan, saradong pag-iisip, ang hirap nilang imulat sa katotohanan. Sabi nga ni Jesus Christ, merong klase ng mga kasalanan na maghahatid sa ikalawang kamatayan. At itong mga taong gumagawa nito ay hindi sinasabi ni Jesus Christ na ipanalangin. Ang halimbawa ng mga kasalanan nila, pakikiapid, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pangkukulam. Yung pangkukulam, nabanggit din to sa ibang verse sa Bible na ito yung klase ng mga tao na espiritista. Ito yung mga tao na nakikipag-usap sa patay.
or nananalangin sa patay, nananalangin sa ibang spirito. Kasi 'di ba sinabi nga ni Jesus Christ, hindi ka dapat manampalataya sa iba. Isa lang ang dapat mong panampalatayahan, si Jesus Christ lang. Wala nang ibang dapat nating panampalatayahan kasi siya lang ang, sabi nga, siya lang ang daan, siya lang ang katotohanan at siya lang ang buhay. Hindi makakarating sa Ama sa langit kung hindi dahil lang sa Kanya. Isa yun sa kasalanan na maghahatid sa mga tao sa ikalawang kamatayan. Ano pa? Yung mga sinungaling. Gusto ko lang silang itama. Yung mga mali nilang ginagawa, gusto ko lang silang magising sa katotohanan. Kasi nga, 2 beses ko na rin napanaginipan magkasunod na panaginip na yung ganung bagay, yung pagtatabi ng mga carved images, yung panghuhula, pangkukulam, panggamot. Yung nasa pamilya ko, yung lola ko kasi tsaka yung isang kapatid, mayroon silang orasyon kasi, uri kasi yun ng pangkukulam. Na bulong-bulong sila, ganyan. Yun yung mga spiritistang pabulong-bulong yun. So, maiba ko. Nung nawala ako sa sarili ko, dahil nga ito dun sa parang side effect siya ng mga anesthesia na na-receive ko nung ako ay nagkaroon ng operasyon. Talagang natamaan ako ng side effect or nagkaroon ako ng postpartum psychosis. Nung time na yun, kasi nga wala sa sarili, so hindi na ako aware sa reality or something. And then, itong kapatid ko, yung may mga specific kasi na pangyayari na talagang naalala ko, at siguro yung ni-reveal ni God sa akin nung panahon na yun, na dapat itama. Kasi ganito, nung umuwi ako sa bahay nun, nung dinala ako nun, tinawagan yung isang kapatid na nanggagamot, yung sumunod sa akin. Siya kasi matagal na siyang nanggagamot mula nung nagkaroon siya ng karelasyon, may asawa. Eto, totoo po ito. Talagang sa pamilya ko po ay may mali. Ito yung mga dapat ayusin. Yung kapatid ko na yun ay nagkaroon ng relasyon dun sa albularyo na may asawa, na maraming asawa, tinuruan siya ng orasyon or something. Then hanggang sa nanggagamot-gamot na nga siya. Pero syempre may payment yun, yung pangontra or something, ganyan. Parang naging ginawa niya na rin kabuhayan. Kaya nung time na yan, ginamot niya ako. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo, hindi ito paninira dahil ito ay katotohanan. Ang nangyari sa akin nun, sa cellphone pa lang nung kinakausap ako, alam mo yung pakiramdam ng natutuyot yung buong katawan ko. Natutuyot, parang yung labi ko natutuyo, kausap ko pa lang siya. Tapos hanggang sa dumating na nga siya dun sa bahay, parang ang natanong na ako, winiwisik-wisikan niya ako ng sinasabi niyang holy water. Ginaganyan, wisik-wisik, ganyan. Yung holy water na sinasabi niya, na inorasyonan niya, pag tumatama sa balat ko, mahapdi, parang asido. Parang natutorture yung katawan ko dun pa lang sa sinasabi niyang holy water na yun na inorasyonan niya. And then, pinipilit akong painumin ng langis na pangontra or something. Hindi ko talaga kaya ang ginagawa nila, ginagapos-gapos nila. Ako, alam mo yung ganong treatment yung na-receive ko, alam mo yung, may sakit ka na nga, pero ganung treatment pa yung na-receive mo sa family mo kasi nga hindi sila guided or hindi naman sila mga doctor, di ba? Pero alam mo yun, yung belief kasi nila is nandoon nga sa pangontra. And then pagkatapos ng pangyayari yung pangontra, ang ginawa pa sa akin, itinali yung pangontra na yun sa aking bewang, parang isininturon sa akin yung pangontra. Tapos yung dasal-dasal ko, bulong-bulong, tapos may hinahawakan sa ulo ko or something. Basta yung mga panahon na ginaganon yung ginawa sa akin. Lalo akong natutorture, parang ang sakit sa katawan. Tapos yung pangontra, parang biniburn yung tiyan ko. Parang yung sugat ko humahapde, yung ganun. Parang, basta, so, in short, yung ginagawa sa akin, akala nila, nung pamilya ko is, nang-heal sila, pinapagaling ako. Pero anong totoo, nahihirapan ako. And then may isa pa, yung sa lola ko naman, bumibigat kasi ulo ko noon kasi nga syempre nagkakaroon ng problema yung may mga malfunction sa brain ko or something. Kasi nga wala akong kain, wala akong tulog for 2 weeks, ganyan. Yung dito ko parang may mabigat. Alam mo yung
coil, parang may coil na bakal. Yung, alam mo yung katol, ganun yung shape. Bakal siya. Nakaikot na ganyan sa ulo ko, tapos parang naka-embark siya dito. Parang nakabaon siya sa ulo ko. So sabi ko, sobrang bigat ng ulo ko, parang pinupush pa babang ganyan sa sobrang bigat. Kaya ginawa ko, lumapit ako sa lola ko. Sabi ko, Lola, kasi alam kong nagagamot yung lola ko. Sabi ko, Lola, pagalingin mo nga po ako, ganyan. Tapos lumapit ako sa lola ko, nagulat ako. Paglapit kong ganyan, alam mo yung tinrace niya yung coil dun sa ulo ko, parang ginanon niya, parang tinrace niya pa ganyan. Na-trace niya yung parang katul na shape, na parang bakal sa ulo na pakiramdam ko. Na-trace niya, tapos parang yun, gumanda yung pakiramdam ko. Saglit gumanda. Tapos bubulong-bulong siyang ganyan, hindi ko maintindihan kung anong binubulong niya. Alam mo, biglang inano niya, in-reverse niya, di ba yung coil, pa ganun? Parang yung katul na shape, na-imagine yung katul na shape. Tinrace niya yun pabalik. So, nilak niya lalo. Nilak niya na ganyan. Nag-triple yung bigat ng ulo ko, lalong sumakit. So, since wala ako sa sarili ko, nagpapanik ako. In short, noong mga panahon na yun, instead na makatulong sila sa akin, bukod sa paggagapos-gapos nila sa akin, may mga ritual silang ginagawa, ganyan. Mas na-attract yung mga evil spirit. Hanggang sa, ang setup na dun sa bahay na maliit na yung apartment, ang nanto dun, sa paligid ko, is mga evil spirit na, tapos parang ang goal na nila is patayin talaga ako, i-torture. Tapos sabi pa sa akin nung isang boses, sabi yung pamilya mo papatayin ka, hindi mo lang alam. Yan kasi ang goal ng demonyo, patayin ka, sabi ganun. So dahil parang ang bilis i-manipulate ng family ko kasi nga mali yung belief nila. And then, yun, everyday may torture, everyday may papasok na parang si kamatayan, yung grupo niya, yung family ko, walang nagagawa, tapos parang nilalagari yung katawan ko. So ako, yung mga ganong eksena, nagpapanik ako syempre, kasi may mga nakikita ako na hindi nila nakikita eh. Talagang, alam mo yung feeling ko na nasa hell ako, yung ganyan. Tapos, yung pakiramdam ko palibasa 10 days na yata, o 1 week na akong di naliligo. Sabi ko sa nanay ko, nanay, gusto ko pong maligo. Sabi ko gano'n. Yung, syempre, wala ka sa sarili mo. Pero, may minutes na nabalik ako sa normal, kaya naalala ko yung sinasabi ko. And then, sabi ni nanay, hindi pwede, ganyan, baka mapasma ka or something. Pero yung katawan ko, alam ko, kailangan kong maligo. Yung, alam mo yun, yung parang natutorture talaga ako na, imagine, maliligo lang ako, hindi ako payagan maligo-ligo. Sabi ko, nanay, gusto ko lumabas kasi kinukulong nga nila ako sa kwarto. Eh, di ba ang init? Imagine, all the time, nandun lang ako sa kwarto. Sabi ko, nanay, gusto ko pong magpahangin, gusto kong lumabas. Ayaw nila akong palabasin. Tapos pag parang lalabas ako ng sarili ko, i-corner nila akong ganyan. Gagapos-gapos nila akong ganyan. Hanggang sa yung binti ko, punong-puno na ng pasa. Yung braso ko, nababagok ako sa semento. Diba, imagine yung may malaki akong tahi, tapos nababagok-bagok ako, tinatali-tali ako. Ayun, hanggang sa, basta ulit-ulit na torture, hanggang sa parang feeling ko nasa hell na ako. Minsan sabi na boses na ganyan sa impyerno, lahat ng paghihirap mararanasan mo, lahat ng gusto mo hindi ibibigay. Ultimong tubig, hindi ka, alam mo yung pakiramdam na init ako sa katawan ko, tapos hindi man lang ako paliguin. Alam mo yun, yung parang tas iinom ako sa gripo, tapos may mga binibigay sila sa akin, pagkain, may mga orasyon. Sabi sa akin ng boses, ay nilalason ka ng pamilya mo, papatayin ka niyan, ganyan. So ginagawa ko, pupunta ako sa gripo, doon ako umiinom. Tapos ganun, parang everyday may torture, may torment. Until dumating sa point na hindi ko na kaya, parang sa sobrang fear ko na sabi sa akin ng isang boses na pinakang kinatakutan ko is, kasi nilalak nila ako sa pintuan eh, pati yung bintana sinasara na nilang ganyan, kasi sumisigaw ako noon, nagpapatulong ako, gusto kong lumabas. Sabi ko, papatayin ako ng pamilya kung nilalason ako, ganyan, pinapahirapan ako. Pero yung mga tao, nakatingin lang sila para silang mga zombie, wala silang pakialam. Tapos hanggang sa isinara na ng tuloy yung bintana, nilak na yung pintuan. Tapos may boses na isa ang sabi, diyan ka na mamamatay, masusunog ka. Ipapalabas ng mga otoridad na nasunog yung bahay, kasama ka, parang accident. Tapos sinasabi, yung pamilya mo na yan, matagal na yung mga patay. Kaya ulit-ulit yung nangyayari kasi patay na talaga sila, hindi lang nila alam yon. So, ganun yung sabi sa akin ng boss. So, parang yung fear ko, yung sobrang takot ko, hirap na hirap yung kalooban ko na parang sabi ko,
bakit ganito? Parang wala akong kakampi, mamamatay pala ako talaga. Gustong-gusto kong lumabas kasi alam ko na pag lumabas ako ng bahay, magiging ma-relax yung isip ko or something. Pero yung family ko, sila mismo ayaw nilang palabasin, tinatali ako, nababagok ko yung ulo ko. Hanggang sa may nakikita akong pangyayari na dumugo na yung ilong ko, tapos parang bali-bali na yung buto ko, ganyan. Yung talagang hindi ko alam kung totoo bang nangyari sa akin, pero ang alam ko nababagok ko talaga ako. Tapos alam ko naman talaga na tinali ako kasi nung pumunta ako dito sa Pagbilao, may pasa talaga yung mga katawan ko. Matinding paggapos ginagawa sa akin. And then yung nga sa sobrang takot na baka mamatay ako or something. Parang yung time na yun, yung minuto na naging normal ako, nagdasal na ako sa Panginoon. Sabi ko hirap na po ako. Sabi ko gusto ko na lang magpahinga kasi parang init na init yung katawan ko, parang walang, puro torture, puro pananakot, ganyan. Sabi ko kung pwede po kunin mo na lang ako, ganyan. Ito na nga yung time na yung sobrang umiyak ako. Sabi ko patawarin niya ako sa lahat ng kasalanan ko kasi hindi ko din alam ba't ko nagawa yung mga bagay na yun, ganyan. Alam mo yung parang yung sobrang haguluhol ko na ganyan, na sobrang gusto ko na lang isuko yung buhay ko sa Panginoon. Ito yung time na nagpakita sa akin si Jesus Christ, na nung nagpakita siya, dinala niya nga ako dun sa field ng puting bulaklak, yung parang daisy siya, tapos payapa yung hangin, sobrang peace, yung pagmamahal niya lang naramdaman ko. Tapos sinabi niya nga na pinagaling niya na ako at pinatawad. Tapos kinantahan niya pa ako ng awit daw yung para sa kanyang ama sa langit. Ayun, yung niya, kung napanood niyo yung dating video na sobrang magmahal ang ating Panginoon. Hindi kanya titingnan ng may panghuhusga, tapos niyakap niya ako, ganyan. Sobrang peace na parang di ko na alam kung ano yung nangyari. Pero nawala sa eksenang yon. So, at that very moment, umangat ako kasi nakalupagi ako nung time yun sa tile, sa lapag. Tumakbo ako palabas sa sala, sabi ko, parang sobrang galak ng puso ko, yung parang, hindi pa ako recovered or something, pero sinabi ni God yun na pinagaling na niya ako, so inisip ko, magaling na talaga ako, kasi si God yung nagsalita eh. And then lumabas ako sa bahay, sa kwarto, tuwang-tuwa ako, tumakbo ako, papunta kala nanay, ganyan. Sabi ko, nanay, nagpakita sa akin si Jesus Christ, pinagaling niya na ako. Tapos parang sabi niya, oo, ganun lang sila ng ganun. Tapos nakita ko yung anak ko na may heart disease, na nandoon sa lapag, na ipinagdamot din nila sa akin kasi baka nga daw saktan ko or something. Sabi ko, nanay, gagamutin ko din si Nini kasi papagalingin din daw ni Jesus Christ si Nini. Ang ginawa nila, parang nilayo nila sa akin yung bata kasi baka daw saktan ko. And then, nung pagkasabi na yun sa akin, bigla akong humarap na ganyan sa nanay ko. Tapos, may boses mula sa akin na lumabas na parang disappointed or galit, sabi. Pero alam ko si Jesus Christ din yung boss na yung nagsalita. Sabi niya sa pamilya ko, kulang ang pananampalataya niyo, ganun. Yun yung pinakang nag-mark sa isip ko na nangyari. Siguro pinaloob talaga ni God na maalala ko lahat ng pangyayari na yan. Swerte pa nga ako dahil binuhay pa ako ng Diyos, hindi niya ako pinabayaan. Bumalik ako sa kwarto, gano'n na naman, ulit-ulit na naman yung nangyari, puro torture, sila mismo tinatakot ako, sabi, sige, buksan mo yung bintana, may papasok dyan ng malaking itim na pusa, gano'n pa sila, yung parang, ganun yung treatment nila sa akin bilang isang may sakit. Ang natatanda ko, inano yung mata ko na ganyan, yung kapatid kong isa naman, parang, tinalokbungan ako ng kumot, inipit yung binti ko. Yun yung mga naalala ko na mga torture. Instead na palabasin nila ako pag palanghati ng sariwang hangin, ayaw nilang palabasin. May nagpakilala sa akin na Holy Spirit. Sabi sa akin, ang kailangan ng katawan mo ay malamig na hangin, ganyan. Hindi pwede yung nandito ka lang sa loob. Basta may kumakausap sa akin, ganun. Sabi ko, kaya parang, alam mo yung nung dumating yung Holy Spirit, nung time yun, wala akong idea kung ano nga yung Holy Spirit eh. Ang alam ko lang siya, nasa sign of the cross lang. Wala akong idea kung ano yun. And then yun, nakiusap ako kay nanay. Sabi ko, nanay, ilabas niyo po ako. Parang yung nagmakaawa ako kasi yun yung bilin sa akin ng Holy Spirit. And then paglabas ko, pinayagan ako, lumabas saglit. Tapos yung sobrang sarap ng hangin, iba pala pag
nasa loob ka lang ng bahay ko versus lumabas ka. Ang sarap ng hangin. And then, so, syempre parang may time, may moment na talagang normal naman ako. Mas madalas yung moment na wala ako sa sarili ko. Tapos naalala ko yun nga, gusto ko lumabas. Tapos pipigilan nila akong ganyan, igagapos na naman nila ako, lalagabag na naman ako sa semento, ganyan. So yung tahi ko nun is malaki yung tahi ko, tapos nananariwa siya panay. Nung ando na ako sa, nakabaluktot ako dun sa kwarto, nakaupo. May boses na naman nagdating, sabi sa akin, yun nga, Holy Spirit na naman siya, sabi, pinahihiga niya ako, humiga daw ako ng maayos, kasi papagalingin daw niya ako. Gagamutin niya daw yung sugat ko kasi masyado daw akong magalaw. Parang lumalagapak ako or something. Yun yung ibig sabihin niya. Parang alam niya na ganun yung nangyayari. So, ako, basta pag dumarating yung Holy Spirit, nakakalm yung katawan ko, yung mind ko, ganyan. Parang somewhat nahihil ako. Yung may peace, basta parang hinihil niya ako. And then, sinunod ko siya, humiga akong ganyan. Ito yung nakakatuwa. Nakahiga akong ganyan, yung sugat ko, may tumatahi talaga na sinulid. Ramdam ko dun sa tiyan ko may humihila na sinulid, tinatahi talaga siya. Ang galing ni God, hindi niya ako, nung panahon na hindi niya talaga ako pinabayaan. Yung, imagine, wala ako sa sarili ko, hindi ko alam paano siya tatawagin. Pero, hindi siya pumayag na may mangyaring masama sa akin. Tapos, yun. Ayun, siguro yun yung isang secret. Kasi nga, nagtataka din ako sa sarili ko. Yung ibang mga normal lang na cesarean na ang liit ng tahi versus tahi ko na sobrang laki. Hindi ba sila, yung maglalakad nga lang dahan-dahan, ganyan. Halos ayaw bumangon, pagsisilbihan sila. Opposite nung nangyari sa akin, sobrang laki na nga ng tahi ko, pero may pagsuot ako sa bintana, may paglagabag ako sa semento, sa kung saan ako nababagok. Diba? Hindi bumuka yung tahi ko. Parang doon pa lang magtataka ka na paano nangyari yun. And then, yun, everyday na naman, ganyan, ulit-ulit, palibasa nga weak yung mentality ko. Ang nangyayari, ina-attack ng evil spirit, talagang naglalay siya sa akin. Ang dami niya sinasabi na lies. Na hanggang sa parang natatakot na naman ako, ganyan. Tapos hanggang sa parang gusto ko na lang magpakamatay kasi hindi ko na kaya yung torture. Tapos yung pangontra kasi ilang beses kinakabit ni nanay sa katawan kong ganyan. Hinihigpitan niya pa. Tapos may malaking boses na nagsabi sa akin. Hindi lang isa, dalawang beses, mga 3 beses nangyari. Narinig. 3 beses ko narinig yung boses. Sabi ni God sa akin, tanggalin mo sa iyong katawan yung mga gawang tao dahil kinasusuklaman ko yan. Hindi yun, nung marinig ko yung boses na yun, alam ko na si God yun, tinapon ko talaga. Tapos, ang ginawa naman ni nanay, binabalik na naman, hinigpitan niya palalo. Tapos hindi ko na alam ang gagawin ko nung time na yun. Parang naghahanap talaga ako ng kagalingan. Gusto kong gumaling, gusto kong maging okay yung pakaramdam ko, ganyan. Hanggang sa nakita ko yung Bible. Tapos, inopen ng isang kapatid. Pag tingin ko na ganyan, pag open na ganyan ng Bible, pagbukas na ganyan ng Bible, may lumabas na maraming flowers sa Bible. Parang, tas ang bango, parang, sabi ko, bakit ganun? Parang, sa lahat ng ginagawa nilang mga ritual sa akin, mga kung ano-ano. Nung makita ko na yung Bible, parang doon ako na-relax, parang may something sa Bible. Yun nga, may lumabas talaga ng mga flower doon sa Bible. Patunay na ang Bible ay may power or may talagang banal na aklat ang Biblia. Hindi siya normal or ordinary na book. Totoo na ang family ko ay kulang ang pananampalataya. Tulad nga ng sinabi ni Jesus Christ. Ang ma-advise ko lang sa mga makapanood nito is wag po kayong kukonsulta sa mga manghuhula kasi katumbas din sila ng mga mangkukulam. Sinabi yan sa salita ng Diyos na kasuklam-suklam ang mga taong gumagawa ng bagay na yan. At yung mga tao pong yan ay hindi makapagdudulot ng kagalingan. Katulad po ng nangyari sa akin. Nagsasabi po ako ng katotohanan na
kung may karamdaman man kayo, huwag kayong lalapit sa mga albularyo na pabulong-bulong, na may ibang pinanampalatayahan o may ginagamit na pangalan. Si Jesus Christ lang, wala nang iba ang dapat nating banggitin sa ating panalangin. Kapag tayo ay may sakit, lumapit na lang tayo kay Jesus Christ kung hindi na kaya ng gamot. Araw-araw magdasal tayo. Humingi tayo ng kapatawaran para tayo ay makilala niya, mapatawad, at tayo ay pagalingin niya. Wala po kayong mapapala sa mga albularyo, mga mangkukulam na yan. Wala po silang magandang naidudulot, at napatunayan ko ngayon sa sarili ko mismong pamilya na matitigas ang ulo, ayaw nilang makinig sa akin. Pero hindi itong naramdaman ko na to, na sobrang disappointed ako, na ang nanghihina yung pakiramdam ko para sa kanila. Ang masasabi ko lang, hindi pa rin ako susuko sa kanila. Once na lumapit sila sa akin, humingi sila ng kalinawan o katotohanan mula sa Diyos, handa akong gabayan sila at tulungan sa pamamagitan din ng tulong ng banal na spirito sa akin. Ang sarili ko, mula nung namatay yung anak ko, nakaramdam ako sa sarili ko na namatay na din yung dati kong pagkatao. Kaya ngayon, nabubuhay na lang ako para sundin ang kalooban ng Diyos. Nabubuhay ako ngayon hanggat kaya kong mabuhay. Salita ng Diyos. Ang salita lang ng Diyos, susundin ko. Kaya nga kanina, yung isa ko namang kapatid, yung ate ko, sabi ko, huwag silang manalangin sa ibang spirito. Walang dapat ibang sampalatayahan at banggitin sa panalangin kundi si Jesus Christ lang. Wala nang ibang tao o ibang bagay na dapat banggitin sa pananampalataya. Tapos ang reply, sabi niya kasi sa akin, kung sigurado daw ba ako sa panaginip ko na babalayo ng Diyos, baka daw kasi mula kay Satanas. Sabi ko, ate, bukod sa panaginip ko, mula din sa salita ng Diyos, buong aklat, ang laman ng Biblia, ang sinabi ng Diyos, ay wag sumamba sa nilikha o sa gawang tao. Isa lang ang dapat panampalatayahan, ang Diyos lang, si Jesus Christ lang. Wala nang ibang pangalan bukod sa Kanya. At ang Diyos ay Espiritu, dapat natin siyang sambahin sa pamamagitan ng Espiritu, at dapat natin siyang alalahanin sa pamamagitan ng isip at ng kaluluwa natin, hindi ng ating mata. Dahil ang Diyos ay manlilikha, hindi siya nilikha. Kung magpapagamot man kayo sa mga manggagamot, sana ang makilala niyong manggagamot ay nanggagamot sa pamamagitan lang ng pangalan ni Jesus, hindi sa pamamagitan ng kung sino-sinong pangalan o mga orasyon na nagaling sa kasamaan. Alam niyo ba na pati ang demonyo kaya nilang magawa ng kababalaghan? Kaya kung nagdududa kayo sa lahat ng sinasabi ko, na nagmula din naman to sa Biblia, kayo mismo sa sarili nyo, subukan nyo magbasa ng Biblia. Kung naniniwala kayong salita ng Diyos ang Biblia, dahil ito ay ginagamit din sa simbahan, sa mga Catholic Church, bakit hindi nyo ito buksan? Ang nakakapagtaka lang pati is, nakakapanood tayo ng iba't ibang drama series, movie series, ang daming episodes, 1,000 episodes or something, anime series, pero yung Bible, hindi natin mabuksan-buksan. Naalala ko din yung sinabi ng manager ko na, hindi mundo ang mag-a-adjust sa'yo, sabi sa akin. Parang iniisip ko din ngayon, dahil lang ba nakilala ko si Jesus Christ, gusto ko na din na makilala ng mga tao si Jesus Christ tulad ng pagkakakilala ko sa Kanya. Diba? Tama naman siguro na ito yung contradict dun sa sinabi ng manager ko na hindi mundo yung mag-a-adjust sa akin. Kailangan mag-adjust ng mundo para kay Jesus Christ. Hindi pwedeng kamatayan nila ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Paulit-ulit kong sasabihin, ang totoong pananampalataya sa Diyos ay
paghingi ng kapatawaran, buong pusong pagsisisi sa mga kasalanan, at pagtanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas, at tuluyang pagtalikod sa mga kasalanan, paglakad sa kalooban niya, pagsunod sa mga salita niya. Yun ang totoong pananampalataya, hindi yung bukang bibig lang natin. Tapos, sarado ang ating isip sa salita ng Diyos. Ang totoong pananampalataya ay bukas ang ating kaisipan sa salita ng Diyos. Kaya itong nangyayari sa akin, habang wala pa akong trabaho, pakiramdam ko, gusto din ito ni God para sa akin, para patuloy ko siyang alalahanin, patuloy ko siyang makilala. Iba ang nakikita ko sa paligid, talagang makasalanan yung mga tao. Ang tagal ko din palang namuhay na parang patay. Kagaya nga nung sinabi sa akin ng spirito na sinasabi niya na patay daw yung aking mga pamilya. Baka yun yung ibig sabihin. Meron ding pangaral si Jesus Christ na yung tungkol nga sa pagkakalat ng salita ng Diyos. Sabi, kahit mga patay ay dapat ding makarinig ng salita ng Diyos para sa ganun ay muli silang mabuhay. Dahil ang kalooban talaga ng Diyos, kaya hindi pa dumarating yung paghuhukom o araw ng Diyos, ay lahat tayo ay manumbalik sa Kanya. Pero walang nakakaalam ng araw ng paghuhukom. Parang magnanakaw siya na darating na hindi natin nalalaman. Kaya importante na palagi tayong handa. Bawat araw mahalaga sa Panginoon. Dapat natin siyang maalala. Bawat araw na tayo ay nagmamataas, hindi siya kilalanin, baliwalay ng salita niya. Ito ay kapahamakan ang pwedeng pagdalahan sa atin. Ibuksan natin ang ating isip sa salita ng Diyos. Hindi yung kung ano lang yung kinamulatan natin, dun lang tayo maniniwala, sa sabi-sabi, sabi nga. Maniwala tayo sa salita ng Diyos, sa kanyang banal na aklat. Itong binahagi ko ngayon ay kung hindi ko babanggitin o ibabahagi sa iba, patuloy akong makakaramdam ng panghihina. Dahil ngayon nabanggit ko na ito at naibahagi ko, unti-unting nawala yung panghihina na nararamdaman ko. Pero gusto ko lang malaman ng pamilya ko, gusto kong malaman ninyo na si God ay nandyan lang yan, naghihintay sa inyo, na magising kayo sa katotohanan. Palagi akong dumadalangin sa Diyos ng karunungan at pag-unawa ng naaayon sa kanyang kalooban. Ang mapapayo ko lang guys ay magbasa po kayo ng Biblia. Kaya niyong manood ng napakarami o napakahabang pelikula, 2 oras hanggang 4 na oras. Subukan niyo kahit isang chapter lang ng Bible, basahin niyo guys.